Hello, magandang araw po. Yung pong term na square root ay hindi po itinuturo sa elementary, lalo na kapag ikaw ay nasa DepEd. Wala po kasi yan sa curriculum guide natin. Bagamat sa ibang school, yung pong square root ay tinuturo sa ibang private school. Ngayon, ano nga po ba yung square root? Paano po ba natin sinosolve yung square root? Madalas po kasi, if we are looking for the square root of a number, gumagamit po tayo ng calculator. Pero ang tanong, paano mag-solve ng square root nang hindi gumagamit ng calculator? Gusto ko ibahagi sa inyo paano mag-solve for the square root, how to determine the square root of a number. Gusto ko muna pasalamatan dito yung tita ko na nasa US po sa ngayon, si Tita Elizabeth Santiago. Totoo niyan, when I was in grade 7, nung grade 7 po, yun yung first year pa po ako noon, doon ko unang natutunan yung square root nung ako ay nag-remedial po sa mathematics. At siya po ang nagturo po sa akin. At hanggang ngayon po, natatandaan ko pa rin. So, lutasin natin, ang square root ginagamit yan sa maraming bagay. Isa na po dyan yung paggamit ng standard deviation. Gumagamit po tayo ng square root dyan. Now, madaling mag-solve ng square root kapag may calculator. Pero paano kung walang calculator? So, gusto ko ibahagi sa inyo paano mag-solve ng square root. How to determine the square root of a number. Ang una po sa lahat ay dapat po nating alamin kung yung digits po ay ilan. Ito po ay dalawang digits, 1, 2. So, masasabi natin yan ay even number of digits. Ito po ay tatlong digits. So, masasabi po natin na yan ay odd number of digits. At ito po ay 4 na digits, therefore, masasabi natin even number of digits. Sa square root po, mga kaibigan, kapag ka po odd number, okay, pagka po odd number, ako kasi ugali ko na maglagay ng guhit, lalo na pagka nagdi-divide ako, para alam po kung saan ko itatapat yung magiging sagot. Kapag ka ganito pong odd number o even number ang square root, ang bilang ng digit sa isang square root, lagi nyo tatandaan na lagi po yung pangalawa lagi. Lalagyan po natin ng guhit. Bakit natin lalagyan ng guhit? Sapagkat dun po natin itatapat yung pong magiging sagot. So dahil ito po ay even number of digits, ang paglalagay ng guhit po dyan ay dito. Okay? Ngayon, yun naman pong pangalawa, ito po ay odd number of digits. Ito ay even number of digits kasi 2 lang po yan. Pero ito po ay odd number of digits kasi po 3 po yan. Kapag ka po ganyang odd number of digits, lagyan mo na kaagad ng guhit, yung una, tapos yung susunod ay yung pangatlo kaagad. At dito po, dahil 4 ito po ay even number of digits, ang lalagyan na kaagad natin ng guhit, yung tigda-dalawa kaagad. So, lalagyan ko na ng guhit ito, lalagyan ko na ng guhit ito. So, mamaya natin isolve itong dalawang ito. Dito po muna tayo sa isang ito. So, para malaman natin ang square root dito, tatandaan po natin, we're not saying that this is we are trying to find the square root of 3. But then, we are trying to find the square root of 37. Kaya nga dito ko nilagyan ng guhit para masabi natin na ito ay 37. So, think of a number na malapit sa 37 pero hindi lalagpas sa 37. Now, tingnan niyo mabuti. Kapag ka po iyan ay 1 times 1 ay 1. Okay lang kasi pwede pa yan dahil 37. Pero ang hanapin natin yung malapit. Pag 2 times 2, that's 4. Masyado pang malayo. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. 6 times 6 is 36. Kung titingnan yung 36, malapit na po sa 37 yon. Kung gagawin naman natin 7 times 7, hindi po pwede dahil magiging 49 na. 37 lang po ito. So, ang pinakamalapit lang po na po pwede sa kanya, na pwede nating ibawas sa kanya is 6. So, ilalagay ko yung 6 dito sa may guhit. That's the purpose kung bakit po may line. Para nasa ayos po siya. So, the answer is 6 times 6 is 36. Ayan po. And the remainder is 1. Ngayon, subukan natin checkan. Let's checkan, di ba? So, mag-check po tayo. So, 6 times 6 equals 36 plus 1, ayun yung 1 mo, equals 37.
Sa madalit salita po, tama yung pagkakasolve po natin. Let's proceed to the second one. So dito po, ang may guhit ay yung 2 at yung may guhit ay yung 3. Dahil yung 2 lang po ang may guhit, mga kapatid, huwag mo munang isasama si 73. Huwag muna natin isama si 73. Si 2 lang po muna ang ating hahanapan ng square ng number. So ano po ang pwede kay 2 na malapit kay 2? Okay? Kung gagawin natin 3 times 3, hindi pwede kasi 9. So sobra po siya kay 2. So kung gagawin naman natin 2 times 2, that's 4. Hindi pa rin pwede kasi sobra kay 2. Kaya ang pwede lang po natin gamitin ay 1. Kaya po gagamitin ko ngayon yung 1, ilalagay ko po sa guhit yung 1. Alright? So 1 times 1 is 1. Minus, isasubtract po natin yan. Ang square root kasi tulad ng subtraction yan eh. So 2 minus 1 is 1. At dahil meron pa mga natitirang digits, ibabagsak na natin sila. Now, tandaan po ninyo, sa division, pa isa-isa lang ang bagsak. Pero si square root po, dalawa po ang bagsak po. Ibabagsak na natin si 7 at saka po si 3. Bababa na natin yan. Pero pagka naibaba mo na sila, tatandaan po ninyo, stop muna tayo dito. Stop muna tayo, hinto po muna tayo. Ngayon, itong square root mga kapatid. So, ang lumabas na square is 1. Ngayon, itong 1 na ito, imumultiply po natin siya sa 20. Siguro magtatanong kayo, bakit 20? Well, that is the constant. That's a process. That's a formula. You have to multiply it by 20. Okay? So, 20 times 1, that will be 20. Ngayon, ito po iyon. Hahanap tayo ng number na mas malapit sa 173. Para makahanap ka ng number na malapit sa 173, you are going to think of a number na i-add mo sa 20 at yun din yung number na imumultiply mo sa 20. Okay? Ngayon, subukan po natin ang 7. So, subukan natin. 20 times 7 is 27 times 7. So, 20 plus 7 equals 27 times 7. And that will be 189. Hindi pwede. Kasi yung 189 mas malaki sa 173. So, hindi pwede. Now, subukan natin ng 6. Okay? So, 1 times 20 equals to 20. Try natin ng 6. Plus 6 equals 26. Times 6 is equal to 156. Pwede na siya. Dahil mas maliit lang siya sa 173. So, ang ginamit natin ay 6. Kaya ang ilalagay natin doon sa guhit na yon na magiging square niya is 6. Kasi yun ang ginamit natin. And then, isubtract natin yung 156. So, susulat ko ito ng 6, 5, at saka 1. Ganyan po ang pagsulat. Paatras po siya. So, 13 minus 6 is equal to 7. And then, ito magiging 6. 6 minus 5 is 1. That will be 17. Ngayon, mga kapatid, dahil iyan ay 17, ngayon, ang gagawin natin, ito yung lumalabas po na magiging remainder po natin. Ngayon, just in case gusto ko pang ituloy, kapag ka gusto mo pang ituloy, ang gagawin mo, magdadagdag ka ng 0. Pero sa square root, hindi katulad ng division pa isa-isang 0 lang. Sa square root po, padala-dalawang 0 po siya. So, bago ka maglagay ng 0, maglalagay ka muna ng decimal. Okay? At lalagyan din natin ito ng decimal at puguhitan din po uli natin siya. So, ibababa na natin yung dalawang 0. Alright? So, magbababa po tayo ng 2 0 kasi 2 0 yung dinagdag natin. Now, pagdating dito, sa 2 0, stop ka muna uli. Now, tulad ng ginawa natin dito, imumultiply natin uli sila sa 20. Pero hindi na 1. Hindi katulad kanina na 1. It's 16 na po ang imumultiply natin. So, 16 times 20 is equal to 320. Okay? So, that's 320. Muli,
hanap ka na naman ng isang number na idadagdag mo at i-add mo at yung magiging resulta ay magiging malapit dun sa remainder na 1700s, okay, or 1,700. Now, subukan po natin ang 6. So, try natin ang 6. So, this will be plus 6, 326 times 6. Ang magiging sagot po ay 1,956. Now, hindi pwede. Bakit? Malaki yung 1,956 sa 1,700. So, hindi pwede si 6. Subukan natin si 5. Okay? So, 16 times 20 is equal to 320. Plus 5, magiging 325 times 5. Okay? So, pag multiply natin sa times 5, that will be 1,625. Pwede na. Kasi mas maliit itong 1,625 sa 1,700. So, isusulat ko na po yung 1,625. Ganito pagsulat lagi, paatras lagi. Ayan, 1,625. And if you are going to subtract this, that will be, di ba may point tayo kanina dito. Ayan yung drop natin yung point. Kaya may point ka uli doon. That will be 5. Okay, magiging 9 minus 2, magiging 0.75 po siya. Ngayon, subukan na po natin i-check. Tingnan natin kung tatama po ito. Alright? Dapat po, tama po ito eh. Okay, mag-check tayo. So, subukan natin. Ang ginamit natin dito is 5. Baka bago natin makalimutan. So, ginamit natin is 5. Try po natin i-check. So, check po natin. 16.5 times 16.5. Let's make it short. I-shortcut na natin. Nasolve ko na kasi kanina ito eh. So that will be 272.25. Pero tandaan ninyo, may idadagdag pa tayong remainder na 0.75 dito. So this will be 0.75. So, pagka dinagdag mo yan, okay, magiging 273.00. At yan, 273 na yan ay pareho lang po ng original. That is 273. Now, let's have the last part. Okay, last example na lamang po. Okay, burahin ko lang po sandali ito. Okay, ayan, oops. Ayan. So, that's 273. Okay. So, dagdag tayo ng pangatlo. So, ito po yung square root of 3285. Ayan. Ayan. So, 3,285. Now, tulad ng una kong pinakita, dahil even number of digits ito, laging yung pangalawa ng pangalawa ang lalagyan natin ng guhit. So, yan. Yan. Pagka yung 3285, tatakpan muna natin yung 85. Kasi yung huling may guhit ay yung 2 lamang. So, iisip ka ng number na pagka in-square mo ay malapit sa 32 lamang. Tandaan nyo hindi muna kasama dyan si 85. Si 32 lang po muna. So, gawin na natin 6 times 6. 36. Hindi pwede. Okay? Dahil lalagpas siya kay 32. Gawin natin 5. 5 times 5, that's 25. Pwede kasi mas mababa siya sa 32. So, ang ginamit po natin is 5 po siya ngayon. And 5 times 5, that will be 25. Ayan. Okay? If you're going to subtract this, that will be 7 po. At 7, ibaba mo na kaagad yung dalawa. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, kapag kapo square root, dalawa ng dalawa ang bagsak niya. Kung magdadagdag ka sa 0, dalawa ng dalawa po yan. Alright? So, 785. Magpagpulitating po dyan, stop ka muna. Stop ka muna sandali. Hanap tayo ng number. Okay? So, multiply muna natin siya sa constant na 20. So, 5 times 20 is equal to 100. Ngayon,
tulad kanina, iisip ka na naman ng number na kapag ka inad mo at i-multiply mo ay malapit sa 785. Now, subukan po natin ang 8. Okay? So, plus 8 is equal to 108 times 8 is equal to 864. Hindi pwede kasi malaki sa 785. So, hindi pwede yan. Try po natin ang 7. Okay? 5 times 20 is equal to 100. Subukan po natin ang 7. So, plus 7 is equal to 107. Times 7, ang lalabas po dyan is 749. So, pwede na kasi mas mababa siya sa 785. So, ang ginamit po natin dito is 7. So, ang gagamitin po natin dito is 7. And that will be 9, 4, at saka 7. And you're going to subtract that. Pag sinubtract po ninyo yan, that will be 36 po ngayon. Ngayon mga kapatid, buburahin ko lang ito para magkasya po yung dalawang 0 rito. Burahin po natin ito. No? Burahin natin sandali. Okay. Ayan. Burahin natin. Kasi magdadagdag po ako ng dalawang 0. So, pati ito siguro, burahin ko na rin siguro ito. Ayan. Right? So, magdadagdag ako ng dalawang 0. Pero tatandaan nyo, pagka nagdagdag tayo ng 0, dapat may decimal, tapos may 0 po dito. So, guguhitan natin yan kasi dito natin itatapat yung pong magiging sagot ngayon. So, kanina, 5 times 20. Ngayon, hindi na. Magiging 57 na times 20 na. So, 57, dito ko na lang siguro ilalagay. No? So, 57 times 20 is equal to 1,140. Now, tulad ng ginagawa natin kanina, after you multiply it by 20, hahanap ka na naman ng number na pagka inad mo at minultiply mo ay malapit sa 3,600. So, subukan po natin dito ang 4. So, magdagdag tayo ng 4, 1,144 times 4, ang mangyayari po is 4,576. Now, hindi pwede kasi mas malaki yung 4,576 sa 3,600. Subukan po natin ang 57 times 20 equals 1,140. Subukan natin ang 3 lang. Ayan. Magdagdag lang tayo ng 3. Okay? So, that will be 1,143 times 3 and that will be 3,429. Pwede na kasi mas maliit siya sa 3,600. So, that will be 9, 2, 4, at saka 3. Alright? Panatiliin natin decimal. If you are going to subtract this, that will be 1 and 7. At pagkatapos ay 5 minus 4 is 1. 1.71. Okay? Ngayon, stop na po muna tayo dyan sa isang yan. Subukan po natin. Mag-check po tayo. So, kapag ka-check natin, 57, ano yung ginamit natin nga pala kanina? Ang ginamit natin is 3. Okay? So, 57.3 times 57.3, ang magiging sagot po dyan ngayon, magiging sagot natin dyan is 328,329. Alright? At nandoon po yung decimal. Ngayon, dahil may remainder po tayo ng 1.71, dadagdagan natin yung 1.71 dun po sa remainder. At kapag dinagdagan po natin ng 1.71 yan, ay magiging 3,285.00. Sa madaling salita, mga kapatid, babalik na po tayo sa original. Ganyan ang pag-check. Okay? Now, yan po ang tinatawag po nating square root. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po sa inyo.